Wade na pareact sa dunk ni Edwards. Nasundot pala ang mata ni Collins. Kyrie, naglalaro kahit walang pagkain at inumin. Viral ang stepping sa game winner. Warriors nabuhay ang pag-asa dahil kay Jackson Davis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Ang guard ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards ay pinasa ang Ant Dunk of the Year contender laban sa Utah Jazz na nagdala sa mga usap-usapan sa mga fans ng NBA. Ang Timberwolves ay naging down ng isa sa 66-65 sa gitna sa ikatlong quarter. Sumalaksak si Edwards sa loob ng lane sa transition. Tinapon ng isang malakas na poster jam over sa Jazz big man na si John Collins. Kahit na siya ay nagtangka mula sa inner circle sa free throw line, walang laban si Collins dahil si Edwards ay nasa tuktok na sa kanyang harapan bago pa man siya makakuha ng iilang syansa sa kanyang pagtangkang pigilan ito. Kahit ang NBA legend na si Dwyane Wade ay hindi makapigil sa pagkamangha sa kung ano nga ba ang nagawa sa star ng Timberwolves. Nagbahagi ng simpleng reaksyon sa social media at sinabi ni Wade na, Ang dunk ni Edwards ay nagdulot ng ilang malaking pinsala, pareho kay Collins at sa kanyang sarili. Sa nangyari sa play, iniulat na na-dislocate ni Edwards ang kanyang daliri na nagpahintulot sa kanya na umalis sa laro upang ayusin ang problema bago bumalik sa contest pagkalipas ng ilang sandali. Samantala, ang big man ng Jazz ay nagkaroon ng head contusion at nawala para sa natitirang bahagi ng laro sa kanyang team kontra Timberwolves. Kahit si Edwards mismo ay nagulat matapos ang panalo ng Timberwolves at nang makita niya ang dunk sa replay para sa unang pagkakataon. Nag-exclaim si Edwards, "Iyon ang best dunk sa aking karera. Hindi ako magsisinungaling. Hindi ko nga magawang mag-react dahil na-dislocate ko ang aking daliri." Sa ibang balita naman, ang pagpapanatili ni Kyrie Irving sa kanyang pangako na mag-observe sa Ramadan habang patuloy na nagpapakitang sa kahusayan sa basketball court ay nagdulot ng papuri mula sa mga tagahanga at kapwa players. Ang Ramadan ay isang espesyal na buwan, kaya espesyal ito. At oo, subukan mong huwag masyadong isipin ang hirap at talagang mag-focus lang sa paglalakbay kasama ang Diyos at ang landas na iyong tinatahak. Tanging manatiling nakatuon doon at manatiling disiplinado. Habang patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa basketball court, mahirap na paglalakbay ito at para maglaro ng 48 minutes habang hindi ginagawa ang may inumin o kahit anong pagkain sa aking tiyan ay walang iba kundi isang himala. Kaya mayroong talagang universal na Diyos na nag-aalaga sa akin at kailangan kong bigyan siya ng kredito. Sa kabila sa mga hamon sa fasting mula sa pagtatanghali hanggang sa paglubog ng araw, nananatili si Kyrie Irving bilang matatag sa kanyang pananampalataya at nakakakuha ng lakas sa kanyang espiritual na paglalakbay. Sa pagmumuni-muni sa kanyang karanasan sa paglalaro sa panahon ng Ramadan, ipinapakita ni Irving ang kahalagahan ng buwan at ang kailangan na manatiling nakatuon sa kanyang koneksyon sa Diyos. Kinikilala niya ang kahirapan sa pamamagitan sa pag-iwas sa pagkain at pag-inom habang nakikipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Ngunit ipinahayag ang pasasalamat para sa enerhiya at lakas ng loob na ibinigay ng may mataas na kapangyarihan. Sa kamakailang laro laban sa Denver Nuggets, ipinakita ni Irving ang kanyang kahusayan at pagiging matatag. Naglaro ng 40 minutes, nagtapos ng 24 points, 7 rebounds at 9 assists at naghatid sa isang kahangahangang buzzer-beating shot para tiyakin ang tagumpay para sa Dallas Mavericks. Sa kabila sa mga pisikal na pangangailangan ng pag-aayuno, ang pagganap ni Irving sa court ay walang kawala. Inanin niya ang papuri mula sa mga kakampi at tagahanga. Pinuri ni teammate Luka Doncic ang dedikasyon ni Irving at kinilala ang kanyang sariling walang kakayahang na gawin ang parehong bagay at kondisyon. Pinatutunayan ang natatanging determinasyon at pangako ni Irving sa kanyang paniniwala. Sa kasalukuyan, may impresibong season averages si Irving na 25.4 points, 5.1 rebounds at 5.3 assists bawat laro. Ngunit matapos ang lahat, kumalat ngayon sa social media
ang pag-step out of bound ni Kyrie Irving matapos niya magawa ang winning basket. Sa sumunod naman, sa gitna sa pagkabigo ng Warriors sa 119-112 kontra sa New York Knicks nitong Martes sa Chase Center, napansin ang isa pang mahusay na laro ni Trayce Jackson-Davis. Ang rookie ng Warriors ay naging isang matatag na tagapagtanggol sa depensa na may sapat na atletikong kakayahan sa pag-atake para tapusin ang alley-oop passes mula sa malapit sa midcourt bago sinalaksak ang bola sa loob. Nagtala si Jackson-Davis ng 19 points, 9 na rebounds at 3 blocks mula sa bench at isa sa mga iilang players ng Golden State na may uri ng konsistensyang sa opensa laban sa New York. Pinatunayan niya ang lahat sa kanyang 7 shooting na ginawa at umabot sa double figures para sa ika-6 na pagkakataon sa kanyang last 7 games. Siya ay naging isang mahusay na pampagana mula sa bench, sabi ni Stephen Curry. Siya at si Chris Paul at pati na rin si Klay Thompson ay may magandang chemistry sa pick-and-roll situations. Naintindihan niya ng labis ang depensa para malaman kung saan dapat pumwesto at makakuha ng mga block at gumawa ng hustle play at magbigay sa amin ng isang malaking presensya sa loob. Sa tingin ko siya ay napatunayan na siya ay natututo na sa kanyang sarili at siya ay gumagawa ng malaking epekto sa kanyang mga minuto. Makikita mo siya sa iba't ibang mga lineups kahit sa tabi ni Draymond Green para sa isang magandang run. Kailangan mo ang laki at presensya na iyon. Ginagawa niya ang lahat sa kanyang kakayahan para makaapekto sa laro. Binigyan rin ni Jackson-Davis ang Warriors ng legitimate lob threat. Laban sa Knicks, gumawa si Paul ng isa patungo sa kanya mula malapit sa midcourt logo. Ihagis lang yan, kukunin niya ito, sabi ni Gary Payton II. Gagawa siya ng tamang play. Sinabi ni Curry na ang pagunlad ni Jackson-Davis ay nagbigay sa Warriors ng bagong banta. Kapag nag-set siya ng magandang screen at kailangan mong maglaan ng pansin sa ibang mga tao sa court, ang kanyang timing at ang kanyang kakayahan sa pagtalon at ang kanyang presyon sa ring, nagbibigay ito sa amin ng iba't ibang dynamic, sabi ni Curry. Ngayon kailangan natin gamitin iyon at pagandahin ang lahat. Umaasa si Paul ng mas higit pa sa rookie at sinabi na ang konsistensya ni Jackson-Davis ang natitirang susi. Sa liga na ito, kailangan mong patuloy na gawin iyon gabi-gabi, sabi ni Paul. Nakikita na namin ang pagunlad ni Jackson-Davis, ngunit patuloy pa rin kaming magtatrabaho. Marami pang gawain na kailangan gawin. Nang tanungin kung ano ang mas gusto niya, ang pag-block sa mga shooting o ang pagkuha sa mga alley-oop passes para sa mga dunk, ngumiti si Jackson-Davis. Gusto ko ang pagkuha sa mga blocks, pero sa parehong oras, ang pagkuha rin sa mga lobs mula kina CP, Klay, Steph, hindi mo rin ito masusukat, sabi niya. Isa rin sa napapansin ng lahat ay ang kanyang depensa. Sa katunayang, na-lockdown niya si Jalen Brunson sa play na ito. Threat from everywhere. Brunson working on the big. Jackson-Davis doing a nice job. Brunson on the fall away. Ang tanging tanong na tila naiwan para kay Jackson-Davis ay kung gaano karaming oras ang idagdag sa kanya habang tumatagal. Ito ay isang tanong na tanging si Kerr lamang ang makakasagot at karaniwan ay hindi nagsasalita si Coach Kerr sa mga ganitong uri ng mga paksa. Gayunpaman, tila kontento si Jackson-Davis sa kahit ilang minuto man ang kanyang makukuha. Kapag tinawag ang aking pangalan, magpapatuloy lang akong maglaro ng masigasig, sabi ni Jackson-Davis. Iyon ay isang bagay na ginagawa ko mula sa simula ng season. Anumang minuto ang makuha ko mula ngayon hanggang sa katapusan ng season, gagawin ko ang pinakamahusay. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.